Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Ang huling shift sa 7-Eleven. Alas 2 ng madaling araw, October 15, 2019. Tahimik ang kalsada sa tabi ng 7-Eleven sa isang barangay sa Cavite. Si Rico, 25 years old na night shift crew, ay mag-isang nagbabantay. Sanay na siya. 3 taon na siyang ganito. Kape, inventory, tapos mga lasing o delivery riders lang ang customer tuwing madaling araw. Pero ibang iba ang gabing yun. Habang inaayos ni Rico ang mga drinks sa chiller, napansin niya na medyo malamig ng sobra ang aircon. Grabe, parang may bukas na pinto, sabi niya habang nililingon ng entrance. Sarado naman, pero kitang-kita niya sa salamin ng refleksyon ng isang lalaki. Nakaputing polo, medyo madungis, nakatayo sa labas ng tindahan. Wala siyang naramdaman agad na kaba. Akala niya siguro customer lang na papasok. Pinuksan niya ang pinto at tinanong, "Sir, papasok po kayo? Baka gusto niyong kape o pansit canton." Pero paglingon niya, wala na. Lumingalinga siya at sinilip pa ang CCTV monitor sa likod ng counter. At doon nagsimula kumabog ang dibdib niya. Kita sa kamera sa labas ang lalaking nakaputing polo. Nakatayo lang, nakaharap mismo sa pintuan. Pero wala sa aktual na tanawin. Wala sa harap ng tindahan. Parang sa CCTV lang siya nabubuhay. Tinawag ni Rico ang kasamahan niyang si Mark na dapat papalit sa kanya ng alas 3. "Pre, pakabilisan mo ha. May kakaiba rito. Parang may multo sa CCTV." Sabay tawa si Mark. "Baka antok ka lang. Wala yan. Sanay na ako dyan. Minsan daw may lumalabas talaga sa screen pag madaling araw." Nang marinig ni Rico yun, lalo siyang kinilabutan. Minsan daw, may lumalabas talaga. Eksaktong 2:47 a.m. tumunog ang bell sa pinto. May pumasok. Isang babaeng nakaitim, mahaba ang buhok at mukhang galing sa ulan. Hindi nagsalita. Diretso sa freezer section. Kinuha ang isang bote ng tubig at pumunta sa counter. Habang pinapadaan ni Rico sa barcode scanner, napansin niya wala itong reflected image sa salamin ng counter. At nang tiningnan niya sa CCTV monitor, nakikita lang niya ang bote ng tubig lumulutang mag-isa. Hindi niya alam kung sisigaw o tatakbo. Pero pag nag-abot siya ng resibo, may naramdaman siyang malamig na kamay na tumama sa kanya. "Salamat," bulong ng babae bago tuluyang lumabas. Pagkalabas niya, tiningnan ni Rico ang labas. Wala nang bakas ng ulan, tuyo ang sahig,
pero basa ang counter. Nang dumating si Mark bandang 3:10 a.m., nakita niyang naninigas si Rico sa likod ng counter. Nakatitig lang sa CCTV. "Hoy, tulog ka na naman." Pero nang humarap si Rico, maputla ang muka. Pinakita niya ang CCTV playback at doon nagdilim ang mukha ni Mark. Sa video, kita si Rico mag-isa. Walang babaeng pumasok. Walang bote ng tubig. Walang kausap. Pero sa audio, rinig na rinig ang boses ng babae. "Salamat." Kinabukasan, dumating ang area manager. Kinuha ang footage at pinanood sa opisina. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawag nila si Rico. "Rico, may papakita kami." Pinakita nila ang isang CCTV clip mula 1 taon bago yun. Sa parehong oras, 2:47 a.m., October 15, 2018. Isang babae ang pumasok, nakaitim, mahaba ang buhok. Lumapit sa counter, bumili ng tubig. Pagkalabas niya ng tindahan, nasagasaan siya mismo sa harap ng 7-Eleven ng isang delivery truck na nawala ng preno. Patay agad. At ang eksaktong oras ng pagkamatay niya sa report, 2:47 a.m. Simula noon, taon-taon, tuwing October 15, sinasabing lumalabas ang babae para bumili ng isang bote ng tubig. At sa lahat ng CCTV ng branch na yun, nakikita siya. Pero hindi kailanman nakikita ng mga tao ng sabay. Na-transfer si Rico sa ibang branch, pero minsan, bandang 2:00 ng umaga, tinatawagan pa rin siya ng lumang tindahan. Wala namang tao sa kabilang linya. At sa background, maririnig mo lang ang tunog ng CCTV beeping at isang malamig na boses na bumubulong. Salamat. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!